Sa nakaraang kwento natin ay tinanong ni Seon si Jin Sung kung anong ideya at combat rank niya. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, di naman makatingin ng diretso ang ating bida at sinabi niya na parehong F ang kanyang ideya at combat rank. Hindi naman naniniwala si Seon sa sinabi ni Jin Sung. Sinabi naman ni Jin Sung na totoo ang kanyang sinabi. Kaya naman nagtataka si Seon dahil sinong tao sa mundo ang magkakaroon ng parehong F ang rank sa ideya at combat rank. Tugon naman ni Jin Sung na nandito siya nakatayo sa harapan niya. Hindi pa rin naniniwala si Seon kay Jin Sung kaya sinabi niya kay Jin Sung na huwag siyang makipagbiro sa kanya. Habang si An Sang-ho naman ay nakatingin kay Seon at sinabi niya na magsasanay pa silang dalawa ni Jin Sung kaya naman inawat niya na ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay nandito na sila sa gymnasium at nagsasanay silang dalawa. Makikita natin na parang wala lang kay Sang-ho habang ang ating bida ay nanginginig na dahil sa hirap ng pinapagawa sa kanya. At nandito rin si Seon pinapanood sila. Pagkababa ni Jin Sung mula sa taas ay sinabihan siya ni Seon na akala niya nung una ay nagdadahilan lang si Jin Sung para makatakas sa kanya ngunit nang makita niya na totoo ang sinasabi ni Jin Sung na magsasanay silang dalawa ay naliwanagan siya. Pilit naman na hinahabol ni Jin Sung ang kanyang hininga at sa isip-isip niya na bakit ba sinundan sila ni Seon. Nag-aalala naman si Seon kay Jin Sung dahil nakita niyang hirap na hirap ang ating bida at tinanong niya kung okay lang ba siya. Nagmamakaawa naman si Jin Sung kay Seon, sabi niya dahil nandito rin lang si Seon ay nagmamakaawa siyang iligtas siya. Tugon naman ni Seon sa kanya na kailan pa nakita ni Jin Sung si Seon para hilingin sa kanya na iligtas siya. Napaiyak si Jin Sung sa sagot ni Seon dahil yun din mismo ang sinabi niya kanina kay Seon. At sabi niya sa isip niya na noong nagpapatulong si Seon kay Jin Sung para magpagabay sa kanya. Kaya naman yumuko ang ating bida at sinabi niya na sobra na si Seon. Tinanong naman ni Seon si Sang-ho kung bakit niya pinagsasanay ng ganito si Jin Sung dahil isa lang naman siyang trainee. Habang si Jin Sung naman ay humahagulgol. Tugon naman ni An Sang-ho kay Seon na sa kabila ng kanilang diferensya sa ranggo, kapag meron siyang partner sa pagsasanay ay higit pa sa sapat. Nilapitan ni Seon si Sang-ho at sinabi niya na hindi niya alam kung bakit sumusobra ang kanyang pagsasanay kay Jin Sung, at tinanong niya na kung ano ba ang potensyal na nakikita ni Sang-ho kay Jin Sung. Nagtaka naman si Sang-ho sa tanong ni Seon at wala naman siyang tugon. Dagdag pa ni Seon na sabihin na ni Sang-ho kung ano ang tinatago na sekreto ni Jin Sung na taglay, at tanong pa niya na nakita ni Sang-ho kung ano ang kakayahan ni Jin Sung. Sagot naman ni Sang-ho sa kanya na hindi niya alam kung anong pinagsasabi ni Seon. Dagdag pa ni Sang-ho na sa totoo lang na si Seon talaga ang may inaasahan kay Park Jin Sung, dahil hindi sinabi ni Sang-ho sa kanya ang rason. Nagdesisyon na lang si Seon na tanungin mismo ang ating bida. Kaya dali-dali siyang pumunta kay Jin Sung at kinonfirma niya kung narinig ba sila ni Jin Sung. Sagot naman ng ating bida na sa tingin niya nagkakamali si Seon ng hinala, dagdag pa niya na siya ang rank F na estudyante na may alindog ng pagiging walang kwenta, di naman nila inaasahan ang sagot ng ating bida. At napabuntong hininga naman si Sang-ho dahil doon, kaya naman hinila niya si Jin Sung at nagulat naman si Jin Sung dahil sa ginawa ni Sang-ho. Habang hinihila siya ni Sang-ho, sabi ni Sang-ho na tapos na si Jin Sung sa pagpapanggap bilang isang mangmang at mag-uumpisa na sila sa susunod nilang pagsasanay. Humingi naman ng tulong ang ating bida kay Seon. Paulit-ulit niya itong tinawag na, Seon tulong, Seon. Seon, Miss Kim Seon. Kinaumagahan ay nandito na sila sa kanilang silid-aralan at sinabi ng kanilang guro sa kanyang mga estudyante na meron silang bagong lipat na estudyante ngayon. Kaya pinapasok niya na ito. Pumasok naman agad si Seon at tumayo sa gitna. Wala naman sa mood ang mga estudyante, sabi ng pulang buhok na maling timing ang pasok ng kakalipat na estudyante. Nagandahan naman ang isang lalaki sa bagong lipat na estudyante kahit na may pagkatig-asin itong tignan. Tinanong naman ni Seon ang guro kung saan ang kanyang upuan. Tinuro niya ang bakanteng upuan sa Squad 1 at sinabi niya kay Seon na magpakilala muna siya. Sa puntong nakita ni Seon ang ating bida ay pinuntahan niya ito agad at sinabi niya na gusto niya ang Squad 3. Habang ang kanilang guro ay pinapatigil si Seon dahil hindi pa siya nagpapakilala. Habang naglalakad siya papunta sa ating bida ay sinabi niya sa guro na ilagay siya sa Squad 3. Sagot naman ng guro na walang bakante ang Squad 3 sa ngayon. Nagtaka naman ang katabi ni Jin Sung dahil itinuro siya ni Seon dahil gusto niya umupo sa tabi ni Jin Sung at pinapaalis niya ang katabi ni Jin Sung,
Tugon naman ng lalaki sa kanya na kahit pasabihin niya na umalis siya dito, ito ay upuan pa rin niya. Hinampas ni Seon ang mesa sabay sabi na hindi pa rin ba siya aalis. Dahil sa ginawang yun ni Seon ay natakot naman ang lalaki at ibinigay ang kanyang upuan kay Seon, nagpasalamat naman si Seon dahil dun. At nang papaupo na si Seon ay nagsalita si Giyong at tinawag niya ang bagong lipat na estudyante, at sinabi niya na kung sino ba siya na para mag-asta ng ganito. Dagdag pa niya na siya ang in charge sa Squad 3 at sinabi niya kay Seon na magpakilala siya. Tumugon naman si Seon na kung mas mataas ba ang military rank ni Giyong kaysa sa kanya. Dagdag pa niya na narinig niya na ang pinakamataas na military rank para sa second year ay corporal, at pakilala niya na siya ay corporal din. Dahil sa sagot na yun ni Seon ay nagalit naman si Giyong at sinabi niya na siya ang leader ng Squad 3. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Giyong ay sumigaw naman si Seon sa kanilang guro na dito siya uupo sa tabi ni Jinsung. Napabuntong hininga naman ang guro at sinabi niya sa kanyang isip na may kakaibang bata na naman dito. At dagdag pa niya na payag siya dahil nandyan na rin naman umupo si Seon. Napatakip naman ang mukha si Jinsung, nang mapansin yun ni Seon agad niyang tiningnan ng mabangis ang ating bida at tinanong niya kung hindi ba niya gusto si Seon. At bakit parang walang pakialam si Jinsung sa kanya? Agad niyang inakbayan si Jinsung at sabi niya na akala niya nagkamabutihan sila ni Jinsung kahapon, dagdag pa niya na ano ba ang kailangan niyang gawin tungkol dito, at kung ganon ay hindi sila magkasundo ni Jinsung. Tugon naman ni Jinsung habang tumutulo ang kanyang pawis at nauutal na hindi siya papayag na hindi sila magkasundo ni Seon. Tumawa naman siya habang tumutulo ang kanyang pawis sa kaba. Sabi ng ating bida na hindi naman sa ganon na hindi niya gusto si Seon. Tinawag naman ng guro si Seon, sumagot naman si Seon kung ano yun, minungkahi ng guro na kahit man lang ipakilala ni Seon ang kanyang sarili sa kanyang kaklase. Sagot naman ni Seon na bagaman nakaupo na siya. Kaya nagpasya siyang dito na lang magpakilala sa kanyang pwesto. Sinigawan naman siya ni Giyong at sinabi niya dapat magpakilala siya sa harapan bilang isang paggalang. Tugon naman ni Seon na hindi niya gusto at maririnig naman nila siya mula sa kinatatayuan niya. Nag-umpisa na magpakilala si Seon, sabi niya na ikinagagalak niyang makilala silang lahat. Siya si Kim Seon, nakakalipat lang na estudyante at magiging party na siya ng Class 10 simula ngayong araw. Pinag-usapan naman siya ng dalawang ito, sabi pa ng Brown ang buhok na bakit ganyan siya, nag-aasta siyang siga. Dagdag naman ng may pulang buhok na sa tingin niya maganda ang dati niyang eskwelahan. At balik sa pagpapakilala ni Seon na siya ay isang corporal at ang kanyang ideya ay White Jade Goblin. Habang ang isa naman ay sabi niya na hindi niya gusto si Seon dahil mainitin ang kanyang ulo, di na niya pinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil narinig nila ang ideya ni Seon na isang White Jade Goblin. Tinulungan si Seon ng kanyang pamilya para ilipat siya sa eskwelahan na ito. Umaasa naman si Seon sana magkakasundo silang lahat at dagdag pa niya na mula ngayon ay nasa pangangalaga na nila si Seon. Natulala naman at napanganga ang lahat kasama na ang guro dahil hindi nila inaasahan na ang ideya ni Seon ay White Jade Goblin. Pinatahimik naman sila ng kanilang guro habang si Jinsung ay nakatitig lang kay Seon. Bilib naman si Jinsung dahil may kaklase silang isang White Jade Goblin. Ang White Jade Goblin ay kaysa isang ideya na pwedeng mamana. Ang karaniwan na ideya ay hindi napapasa. Simula pa noon, walang nagkakaroon ng kaparehong ideya. Dahil kung anong nakaukit sa kaluluwa ay hindi maaaring maging pareho. Subalit merong mga taong umaasa na pwede nilang mapasa ang kanilang ideya nang sa gayon ay mas lumakas pa. Upang gawin itong mas sopistikado, mas patalasin, at maging isang pinaka-delikado. At meron isang pamilya ang nagtagumpay na gawin iyon. Ito ay ang pamilyang Kim ng Gimhae na nagmula kay King Suro. Ang mga Kim ay ang pinapabayaan ang kanilang sariling pamilya. At nag-focus sa walang hanggang edukasyon, ideas, at laban sa kabila ng ilang henerasyon. Para maprotektahan ang kanilang bloodline, ay nagkaroon sila ng tinatawag na intermarriage, di naglaon ay nagtagumpay silang ma-obtain ang isang irregular na ideya. Ang White Jade Goblin. Subalit ang White Jade Goblin ay nagpapakita lang sa mga batang babae kada henerasyon. Ang kanilang populasyon ay bumaba ng husto at parang mauubos na ng tuluyan. At ang bata na isinilang sa huling henerasyon, ay isang sword-wielding goblin. Ang batang ito ay nagtataglay ng pisikal na abilidad at may natatagong abilidad na nalampasan na ang lakas ng mga lalaki.
Ang huling goblin na may kakayahan sa pinakamataas na antas ng swordsmanship ay walang iba kundi si Kim Seon. Ipinanganak siyang elite mula pagkabata. Kinikilala siya ng pamilya at ng kalangitan. Isa siyang prodigy. Balik sa eksena, tinanong ni Seon ang guro kung pwede na ba siyang umupo. Hindi pa nakarecover ang guro sa kanyang narinig, sinabi niya kay Seon na pwede na siyang umupo. Inanunsyo ng kanilang guro na simula ngayong araw, si Corporal Kim Seon ay magiging Vice Squad Leader na ng Squad 3. Nagulat naman si Giyong sa sinabi ng guro at sinabi niya na paanong naging Vice Leader ang bagong lipat na estudyante. Pinatahimik naman siya ng kanyang guro. At wala nang magawa si Giyong dahil dito. Kinausap naman ni Jin Sung si Seon na sikat pala si Seon. Tugon naman ni Seon sa kanya na dahil siya ay nakakamangha. Kumikinang naman ang mata ni Seon sabay sabi kay Jin Sung na si Jin Sung ay kakaiba rin dahil ang titulong F-rank na trainee ay hindi karaniwan. Parang mawawala naman ng malay ang ating bida dahil sa kanyang narinig, akala niya pupurihin siya ni Seon. Sabi niya kay Seon na tumigil na si Seon dahil kakampi niya si Jin Sung. Tugon naman ni Seon na ayaw niyang tumigil. Habang si Giyong naman ay galit na galit at parang paputok na ang kanyang ugat sa mukha dahil nagagalit siya sa kaka-transfer lang na estudyante at naging vice leader na siya agad. Pagkatapos ng klase sa cafeteria ng kanilang eskwelahan, nag-uusap ang dalawang kasapi ng Squad 3 na nagpaplano silang palitan ang kanilang squad leader. Si Kim Seon daw ay higit na mas magaling kaysa kay Giyong. Pinagkumpara nila si Kim Seon at Giyong na mas maganda ang ideya rank at ang overall combat ability ni Seon kaysa kay Giyong. At si Giyong naman ay kung ano-anong mga pinag-uutos niya sa kanila noong nakaraang labanan nila laban sa 3rd year 1st platoon, dahil ang gusto lang ni Giyong ay ang mapaganda ang kanyang sariling imahe. Sabi ng isang estudyante na si Seon daw ay mayabang nung una ngunit siya ay napakatalino at magaling magbigay ng utos. Dagdag pa niya na ang lakas pa ng karisma ni Seon habang nakikipaglaban siya. Kaya naman ang babae ay nahulog na kay Seon. Habang si Giyong naman ay rinig na rinig niya ang pinag-uusapan nila at nagmamakmak lang siya mag-isa. Sabi ng babae habang umo-order sila na mas maganda sana na kung si Seon na lang ang kanilang squad leader. Tugon naman ng lalaki na hindi rin magtatagal ay magiging squad leader din naman si Seon. Pagkarinig ni Giyong ay agad niyang binantong ang kanyang galit sa hawak-hawak niyang baso. At nag-aalab sa apoy ang galit ni Giyong kay Seon. Habang sina Jin Sung naman at Seon ay magkasama sa silid-aralan at tanghalian na. Tinawag ni Seon si Jin Sung na partner. At inaya si Jin Sung na sabay na sila magtanghalian, hindi naman pumayag si Jin Sung dahil maglilinis pa siya. Kaya pinilit siya ni Seon dahil wala siyang kasabay kumain. Sinabihan naman siya ni Jin Sung na sinungaling dahil si Seon ang pinakasikat ngayon sa buong eskwelahan nila. Sabi naman ni Seon na hindi niya gusto ang mga yon dahil nagnanakaw lang sila ng tingin kay Seon at hindi naman nila kayang kausapin si Seon. Tiningnan ni Seon si Jin Sung at tumanggi pa rin siya dahil madami ang kanyang gagawin. Sinabi niya isa-isa ang ganyang mga gagawin na maglilinis siya ng blackboard, magpapagpag ng pambura sa pisara, magwawalis pa siya sa silid-aralan at magmamap pa siya, at kukunin niya ang mga aids ng kanilang susunod na klase. Habang pinakikinggan yun ni Seon ay nagtataka siya dahil parang ang dami naman ng gawain para sa iisang tao lang. Dagdag pa niya na kahit pupusta pa siya na ang kanilang squad leader ay hindi niya kaya ang ganoong kadami na gawain. Sumang-ayon naman si Jin Sung sa sinabi ni Seon. At dito na-activate na naman ang killer look ni Kim Seon. At tinanong niya si Jin Sung na kung siya rin ba ang gumagawa ng gawain ng ibang squad. Dagdag pa niya na hindi lang sa kanilang squad kundi pati rin pala sa buong kaklase niya. Tumugon naman si Jin Sung na ginawa niya na lang kasi ginagawa niya naman ang ibang bagay. Dagdag pa niya na mas komplikado kung maraming tao ang gagawa at nakiusap siya kay Seon na sana maintindihan niya. Dahil sa sinabi ni Jin Sung ay galit na galit siya sabay hila kay Jin Sung. Nagdesisyon si Seon na puntahan nila ang mga walang hiya na nagbibigay ng gawain kay Jin Sung na dapat sila na lang ang gumagawa. Nagpupumiglas naman si Jin Sung at sinabi niya na okay lang siya subalit wala pa rin siyang magawa at kinaladkad siya ni Seon para puntahan ang mga walang hiyang mga kaklase niya. Nang makarating na sila sa cafeteria at pinuntahan niya ang may pulang buhok at kinonfirma kung siya ba ang Squad 4 na naatasan sa paglilinis ng kanilang silid-aralan. At tinanong niya na bakit ang kanilang miyembro na si Jin Sung ang gumawa ng mga ito. Tumawa naman siya sabay sabi na dahil isa siyang F-rank.
Tinak pa naman ni Seon ang bibig ng may pulang buhok sabay sabing hindi niya gusto makarinig ng mga palusot niya. Sabi niya sa may pulang buhok na simula ngayon ay kung anong inatas sa kanila ay sila na mismo ang gagawa. Dagdag pa ni Seon na nakakahiya siya dahil kinakaya kaya lang nila ang mas mahina sa kanila. Dagdag pa ni Seon na hindi niya gusto maging kahiyahiya dahil kinakawawa niya ang lalaking ito. Dagdag pa ni Seon na kung mahuhuli siya ulit na ginagawa ito ay alam na niya ang mangyayari. Namutla naman ang lalaki dahil sa pagbabanta ni Seon sa kanya at sabay sabing naintindihan niya. Pinapahingi ng tawad ang lalaki ni Seon kay Jin Sung dahil sa ginawa niya. Humingi naman ng tawad ang kaklase nila. Humingi naman ng pasensya si Seon dahil sa pag-istorbo sa kanila sa pagkain. Lumakad na sila at inaya ni Seon si Jin Sung pumunta sa susunod nilang pupuntahan. Tinanong naman siya ni Jin Sung kung saan sila pupunta at sabi niya na hindi pa ba sila tapos sa kanilang ginagawa. Tumugon naman si Seon sa kanya na pupuntahan nila ang kanilang homeroom teacher. Nagulat naman si Jin Sung dahil sa sinabi ni Seon. Pagkarating nila sa kanilang homeroom teacher ay masayang-masaya naman na nagmamaang-maangan ang kanilang guro na hindi niya alam na may ganyan palang nangyayari kay Jin Sung. Dagdag pa niya na simula ngayon ay si Seon na ang mag-aatas sa mga gawain sa kanilang silid-aralan. Masayang-masaya naman si Seon dahil sa desisyon ng kanilang guro habang si Jin Sung naman ay parang hiyang-hiya dahil sa ginawa ni Seon. Matapos yun ay nag-umpisa na si Seon na mag-atas ng gawain sa kanilang squad. Simula ngayong araw ay silang dalawa na ang in-charge sa paglilinis ng blackboard at magmamap ng sahig. Hindi naman makapaniwala ang dalawang ito at kinonfirma pa ng nakaputi na kung siya ba ay maglilinis. Di pa man nagsasalita ang isa ay sinakol na sila ni Seon gamit ang mop at sinabi sa kanilang dalawa na kung tumututol sila sa kanya na siyang in charge naman sa paglilinis. Wala namang reklamo ang dalawa at sumang-ayon naman sila kay Seon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Giyong at tinawag si Seon na vice squad leader. At dito inalok niya si Giyong na kung gusto niya rin maglinis. Tugon naman ni Giyong sa kanya na kahit man lang tawagin niya si Giyong na squad leader. At tinanong niya si Giyong kung ano ang kanyang kailangan. Nagulat naman si Giyong dahil wala naman siyang inaasahan kay Seon at gusto niya lang kausapin ang kanyang kasama. Nagtaka naman si Seon sa sinabi ni Giyong. At dito sinabi niya na tama naman si Giyong ngunit dahil nakakainis si Giyong ay naisip niya na papalitan niya si Giyong bilang isang squad leader sa Baikindat. Natulala naman si Giyong na galit kay Seon at sinabi niya na kung ano ba ang sinasabi ni Seon. Tugon naman ni Seon na kung wala nang sasabihin si Giyong sa kanya ay papasok na siya sa silid-aralan at paasar niya pang tawag kay Giyong na okay lang po ba Sir Squad Leader. Tugon naman ni Giyong sa kanya na pagkatapos ng klase ay magkita sila sa rooftop dahil may tatalakayin lang sila tungkol sa squad nila. Habang nasa loob ng silid-aralan si Jin Sung ay narinig niya ang sinabi ni Giyong kay Seon. Agad naman na sumang-ayon si Seon kay Giyong. Habang ang ating bida ay nakikichismis. Pagtapos ng klase ay pumunta agad si Seon sa rooftop ng kanilang eskwelahan. Pasekreto naman siyang sinundan ng ating bida at sa isip-isip niya na gaya nga ng inaasahan niya ay pupunta talaga si Seon sa rooftop. Nang makalabas na sa pinto si Seon ay sa isip-isip naman ni Jin Sung ay parang may kakaiba siyang nararamdaman dito. Habang paakyat siya ay nagtaka siya dahil abala ngayong araw ang kanilang squad leader na si Giyong. Nakikinig si Jin Sung mula sa pintuan, narinig niya na nagsalita si Seon na kung ano ba ang gustong talakayin ni Giyong kay Seon. Sagot naman ni Giyong na nagpapanggap pa si Seon na hindi niya alam. May mga kasama si Giyong na mga estudyante at sinabi niya kay Seon na ngayon alam na ni Seon kung ano ang ibig sabihin ni Giyong. Paasar naman na tugon ni Seon na ang kanilang squad leader ay talagang hindi kapani-paniwala at sa tingin ni Seon na mukhang sikat rin si Giyong sa kanilang eskwelahan. Dito na nagsilabasan ang mga lalaking ito. Patawa naman na sinabi ni Giyong na si Seon ay kanya paring miyembro at walang intensyon si Giyong na dadapo ang kamay ni Giyong sa kanya pagtapos ng talakayan na ito. Inasar naman na patanong ni Seon kay Giyong na hindi ba matutuloy ang kanilang talakayan kung wala siyang mga kasama. Dagdag pa niya na ganito ba kawalang hiya palagi ang kanilang squad leader. Pagkarinig ni Giyong ng sinabi ni Seon ay ngumiti lang ito at pinalibutan nila si Seon habang ang ating bida ay nakikichismis sa likod ng pintuan. At dito nagdesisyon si Giyong na tuturuan nila ng leksyon ang kanilang vice leader. Panunuyang tugon naman ni Seon na siya ay tuturuan ng leksyon ni Giyong.
Tinuro niya pa si Giyong at lalo pa itong inasar. At dito galit na si Giyong dahil sa pang-aasar pa lalo ni Seon sa kanya. Sabi niya na kailangan nilang turuan ng nararapat na leksyon si Seon at sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Seon ito. Parang nababagot naman si Seon na sinabing ano ba ang problema ni Giyong. Sinabi ni Giyong kay Seon na ang section leader ay kailangan sumunod sa inuutos ng sergeant. Ngumiti naman si Seon at sinabi na mas malakas at mas matalino ba si Giyong kaysa sa kanya. Dagdag pa niya na sa eskwelahang ito ay ang skill ang basehan para sa military rank at alinman maging sa lakas o sa paggawa ng mas magandang desisyon kaysa sa kanya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.